Cardinals are getting ready, the secret ritual hours away for the first vote for a new pope. Kapag naging Santo Papa ang isang tao, ano po ba ang kahulugan o katumbas nito? Sasagutin po tayo ng isang aklat Katoliko na pinamagatang Answer Wisely na isinulat ng isang pari sa pahina 49. The Pope, therefore, as Vicar of Christ, is the visible head of Christ's kingdom on earth, the Church of which Christ himself is the invisible head. Batay po sa kanilang aklat, kapag naging Santo Papa ang isang tao, siya ay naging ulo ng Iglesia. Ito po ang napakabigat at napakalaking kasalanan na ipinatong nila kay Apostol Pedro. Subalit bago po natin simulan ang pagtalakay, ang mga taong naniniwalang si Apostol Pedro ay naging unang Santo Papa ay para na ring nagpaparatang kay Apostol Pedro ang isang napakalaki at napakabigat na kasalanan. Kailanman ay hindi po itinuro ng Apostol Pedro na siya ay naging ulo ng Iglesia. Sa Biblia po ba, sino lamang ang ipinakilala na ulo ng Iglesia? Basahin po natin ang mga nakatala sa Efeso 5:23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na siyang ulo ng Iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kagaya po ng ating natunghayan, ang Panginoong Hesukristo ang itinuturo ng Biblia bilang ulo ng Iglesia, at hindi ang sino man sa mga apostol, at lalong hindi po ang apostol na si Pedro. At ayon pa sa doktrina ng mga Katoliko, ang Panginoong Hesukristo daw di umano ang ulo ng Iglesia na hindi nakikita o invisible head, at ang apostol na si Pedro naman ang ulo ng Iglesia na nakikita dito sa lupa o visible head. Lalabas po, dalawa ang ulo ng Iglesia Katolika, isang hindi nakikita at isang nakikita. Ano ba ang aral ng Biblia tungkol sa bagay na ito? Totoo ba na si Kristo ay may kahalili dito sa lupa? Basahin po natin ang mga nakasulat sa Mateo 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Batay po sa talatang ating binasa, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa ating Panginoong Hesukristo. At ang kapamahalaan niyang ito ay hindi na mapapalitan kahit sino man, sapagkat ang sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Kagaya nga po ng ating nabasa, ang Iglesia ay may nakalagay ng pinagsasaligan, at ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa makatwid ay wala na pong puwang ang iba pa na maging saligan ng Iglesia o maging ulo nito. Kaya isa pong napakalaking kamalian na gawing Santo Papa si Apostol Pedro, sapagkat ang pagkasanto Papa nga ay ang pagiging Kristo dito sa lupa. Sa isang aklat na pinamagatang Roman Catholicism na sinulat ng isang theologian na si Lorraine Beutner, ay ganito po ang ating mababasa sa page 127. The New York Catechism says, the Pope takes the place of Jesus Christ on earth. By divine right, the Pope has supreme and full power in faith and morals over each and every pastor and his flock. He is the true Vicar of Christ, the head of the entire church, the father and teacher of all Christians.
He is the infallible ruler, the founder of dogmas, the author and the judge of councils, the universal ruler of truth, the arbiter of world, the supreme judge of heaven and earth, the judge of all, being judged by no one, God Himself on earth. Kagaya nga po ng ating natunghayan, ang pagiging Santo Papa ay katumbas ng pagiging Kristo dito sa lupa. Hapon ng November 24, 1894, ay may isang steamboat ng Royal Marine na dumaong sa may Grand Canal na malapit sa Golden Cathedral ng St. Mark. Lola nito, ang nooy kardinal pa na si Giuseppe Melchior Sarto. At nang kinabukasan ay pinangunahan niya ang pagmimisa sa nasabing katedral. Sa misang ito ay tuwirang ipinahayag ni Cardinal Sarto na ang Santo Papa di umano ay hindi lamang kumakatawan kay Kristo, bagkos ay siya mismo ay si Jesucristo natatago sa ilalim ng takip ng laman. At ang mga sinabi niyang ito ay inilathala sa isang kilalang pahayagan ng mga panahon na yun na pinamagatang The Catholic National. Ito ay nakasulat po sa French language, kaya babasahin na po natin sa wikang Ingles. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, He is Jesus Christ Himself, hidden under the veil of flesh. Napakaliwanag po ng pahayag ng kardinal na ito. Ang Santo Papa daw ay kapantay o siya si Kristo mismo. At ang kardinal na ito ay kalaunan naging Santo Papa rin. At siya ay si Pope Pius X. Sa makatwid ay naging si Kristo po ang taong ito. Tupad na tupad po ang babala ng Biblia na marami ang magsisiparito at magsasabi na ako ang Kristo. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi na ako ang Kristo at kanilang ililigaw ang marami. Isa po sa kinatuparan ng mga talatang ito ay ang mga Santo Papa ng Iglesia Katolika na nangagpapahayag na sila di umano ang Kristo dito sa lupa. Kailanman ang mga bagay po na ito ay hindi ginawa, inangkin o maging itinuro man ng Apostol Pedro. Sa makatwid, ang pagkakilala kay Apostol Pedro bilang Santo Papa o ulo ng Iglesia, ang katumbas nito ay ang pag-aatang ng napakalaki at napakabigat na kasalanan kay Apostol Pedro. Tunghayan pa natin ang nakakilabot na pahayag ng isang Santo Papa na si Pope Leo XIII. Sa kanyang encyclical letter noong June 20, 1894, "We hold upon this earth the place of God Almighty." Hindi po ba't napakalaking kalapastanganan ang pag-aangkin nilang ito? At hindi lang po yan. Sa isa pang artikulo ay ganito naman po ang mababasa. Pope Nicholas, I declared the appellation of God had been confirmed by Constantine on the Pope, who being God cannot be judged by man. Isipin niyo po yan. Ang Santo Papa di umano ay Diyos na hindi maaring hukuman ng kahit sino mang tao. Ito po ang napakalaki at napakabigat na kasalanan na ipinatong nila kay Apostol Pedro. Dahil sa ginawa nila siya na Santo Papa, nakatumbas na rin pala ng pag-aangkin ng kapangyarihan ng Diyos at pagpapakilala bilang Diyos. Muli ay natupad po ang babala ng Biblia tungkol sa isang tao na nagtatanyag sa kanyang sarili bilang Diyos. Huwag kayong padaya ninuman sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating muna ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos.